Kanino ito mismo sinabi ni Jesus? Kung babasahin po natin ang context nito, binanggit ito ni Jesus sa mga unbelieving Pharisees, sa mga Pariseyong hindi mananampalataya. Hindi sa kanyang mga disciples, hindi sa kanyang mga alagad, hindi sa mga taong sumusunod sa kanya, at hindi din sa grupo ng mga taong mananampalataya at hindi mananampalataya. Specifically, direkta itong sinabi ni Jesus sa mga Pariseyo. Paano ba siyang kausapin ng mga Pariseyo nang namumulot sila ng mga butil ng trigo para kumain? Anong sabi nila sa verse 2? Nang makita ito ng mga Pariseyo, sinabi nila sa kaniya, "Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Mahigpit iyang pinagbabawal ng kautusan sa araw ng pamamahinga." Nang magpagaling naman si Jesus ng lalaking paralisado ang kamay, anong sabi nila sa verse 10? Tinanong nila si Jesus, "Naaayon ba sa kautusan ang magpagaling ng may sakit kung araw ng pamamahinga?" Sa verse 14 naman, ito pa ang sabi, "Kaya't umalis sa mga Pariseyong naroroon at nag-usap-usap kung paano nila maipapapatay si Jesus." Gusto pa nilang patayin si Jesus. Ituloy-tuloy po natin ang pagbasa. Sa verse 24 naman, nang pagalingin ni Jesus ang lalaking sinasapian ng demonyo at namangha ang mga tao, anong sabi ng mga Pariseyo sa verse 24? Nang marinig ito ng mga Pariseyo, sinabi nila, nakapagpapalaya siya ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Beelzebul, ang pinuno ng mga demonyo. Inakusahan pa nila si Jesus na may sa demonyo ang kanyang kapangyarihan at hindi ito galing sa banal na espiritu. Kaya't ang sabi ni Jesus sa verse 30, "Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin." At sa verse 34, "Lahi ng mga ulupong, paano kayong makakapagsabi ng mabubuting bagay gayong kayo'y masasama? Kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng bibig." Nakita niyo po sa kung anong klaseng mga tao na nakikipag-usap si Jesus. Nakikipag-usap siya sa mga Pariseyong umuusig sa kaniya, sa mga Pariseyong kumakalaban sa kaniya, sa mga Pariseyong masasama, sa mga Pariseyong gusto siyang patayin, at sa mga Pariseyong pinaparatangan siyang galing kay Satanas ang kanyang kapangyarihan, ay tunay na galing ito sa banal na espiritu. Malinaw na hindi ito larawan ng isang mananampalataya. Kahit kung hindi mo pa nagagawa ang mga ginawa ng mga Pariseo sa tagpong ito at patuloy kang nananampalataya kay Jesus, magtiwala ka na hindi mo nilalapastangan ang banal na espiritu, kaya't laging may kapatawaran para sa iyo.